Um, hello mga katimtak. Shout out sa inyo lahat. Ito, gumagawa na lang ako ng kasi kasabay ko kasi si Baby Ram sa pagla-live at ito na nga. Nagla-live siya every time na merong pumapasok na nagko-comment sinasako ng mga hamas na demonyo sa kabila. Grabe, nag-aabang talaga sila. Alam mo nyo, ganyan kayo. Pinapakita nyo lamang na inggit kayo. Namamatay kayo sa inggit. Tapos, pinapakita nyo lamang din na ganyan kayo kademonyo. Diba? Anong kasalanan ng tao sa inyo? Bakit ganyan kayo? Ha? Ano kaya kung kayo sa inyo gagawin ng mga kung ano-anong ginagawa nyo? Anong mararamdaman nyo? Ha? Yang tao na yan, nagla-live lang siya at hindi para sa, hindi para sa kanyang revenue lang dahil kumikita yan at may business yan at saka mayroon siyang mga racket. Artist yan. Ha? Kaya kayo, nag-isip-isip kayo ng matino. Sobra kayo eh. Alam mo, ang Hamas, laging gulo ang gusto nila. Kumbaga sa kayo ang mga Hamas. Ganyan kayo ganyan kayo mga talunan. Diba? Kung hindi kayo ganyan katalunan, hindi kayo ganyan kainggit, kung hindi kayo ganyan ka-demonyo, hindi nyo magagawa yung mga ganyan eh. Dahil nandyan din kayo sa SOCMED, dapat hindi nyo rin gawin yan sa iba. Dahil alam mo, ang balik mas matindi yan. Ha? But anyway, bago ang lahat, gusto ko lamang mag-shout out sa inyo lahat-lahat. Ang lalong-lalo na ang founder ng Team Abot Kamay, si Mami Merly Pellegrino, at ang baby Ram namin dito sa TAC community. Shout out. At sa lahat ng mga generous na mga sponsors, shout out sa inyo lahat, mga solid TAC, mga solid viewers, mga silent viewers pala, at saka mga TAC warrior, TAC defender. Shout out sa ating lahat. At ito na yung sinasabi ko nga na masyadong mga talunan yung kabila kahit anong ginagawa mo, andyan sila nakabantay. Kasi in-announce kasi ni Mami na mag-live si Ram. Ang ginawa nila, inabangan nila. Inabangan talaga nila ang pagla-live ni Ram. Tapos yung nagpapanggap sila, ginagamit nila yung mga TAC community, ay yung mga solid TAC. Tapos ginagawa nila ng ng fake account. Tapos, yun, hinahide lahat. Isinasako lahat ng mga pumapasok. Ha? Anong tawag doon? Di ba kademonyohan yan? Sana, kung ano yung mga ginagawa nyo, nakakatulog pa kayo. Shout out sa mga talunan dyan sa kabila na walang ibang ginawa kundi puro masasamang kababalaghan ng mga pinagagawa sa kapwa-tao. Ganyan kayo talaga ganyan kayo kadesperado. Unang-una, walang kasalanan si Ram Castillo sa inyo. Hindi naman siya nakikipag-debate eh. Hindi siya nakikipag sa inyo, hindi siya nakikipag-usap, hindi nyo kilala yung tao. Tapos ginaganyan nyo.
pinapakita nyo lamang na sobra kayong inggit. Diba? Sobrang inggit ang tawag doon. Ha? Sobrang inggit. Pinapakita nyo talaga na sobra kayong inggit kay Baby Ram. Dito sa Team Abot Kamay at kay Mama Merly. Kaya ganyan ang ginagawa nyo. Diba? Anong kasalanan ni Baby Ram? Bakit nyo ginaganyan? Ha? Sobra kayo But anyway, ganyan lang kayo. Hanggang kailan kayo magiging ganyan, di ba? Ay, sinong aapit ng karma? Di ba kayo din? Kayo din. Ha? Kaya pala, Pekwa, sabi mo, nakikipagkumpetensya. Yan nga, galit na galit si Pekwa sa kay Mami Ang sabi niya, nakikipagkumpetensya daw si Mami sa lahat. Ha? Sa lahat ng mga nakikipagkumpetensya. Hindi po nakikipagkumpetensya si Mami, ang Team Abot Kamay, sa inyo. Dahil hindi niya kailangan makipagkumpetensya kasi wala namang kukumpetensyahin sa inyo Talong-talo na kayo. At hindi kami nakikipaglaban. Kayo lang, nire-rebut lang namin kayo sa sobrang inggit ninyo. Nasabihin mo pa noon kung hindi pinapost ni Jessie Monyo, yung tita ni Dindo, hindi matutulungan ng Team Abot Kamay. O di wow. Alam mo, ang lang naman ni Jessie, nagpapanggap lang siya, nagbabait-baitan, pero meron siyang pakay. Nung hindi siya nagtagumpay sa plano niya na iskamin si Mami, doon siya galit na galit. Diba? Tapos nasabihin mo, may liquidation. Kailangan mo ang liquidation. Yung 120 ka mo na pondo ng charity. Ang gusto mo, magkakaroon ng liquidation para pantay. Pero ayaw ni Mami. O di wow, di ikaw na. Bakit hindi mo nililiquidate, Pekwa, yung mga pumapasok na pera ng mga sponsor sa'yo? Nililiquidate mo rin ba? Kung magkano binibigay ng mga sponsor sa iyo. Kung magsalita kayo, para kayong masabihin mo, gusto mo na magliliquidate para magkaroon ng transparent. Pero ang sabi ni Mami, hindi na kailangan. O di wow. O, mas magaling ka pala. Kaya pala mayaman ka na. Dahil ikaw mas magaling, mas matalino ka pa kaysa kay Mami. Kaya pala si Mami hindi mayaman, kundi ikaw lang ang mayaman, Pekwa. Dahil ino-overtaken mo si Mami ng katalinuhan Kaya kita mo, hindi ka budol, hindi ka nabubuhay si sponsor. Diba? Mga pinasasabi mo, Pekwa, puro ka kabaliktaran lahat-lahat. Sasabihin mo, ayaw ni Maming mag-liquidate. Ayaw ni Mami dahil ikakaltas ang gas, driver, pagkain, ang lahat-lahat. Natural. Pag magsa-charity ka, nandun lahat. Kung mag-charity ka kaya nang wala kang sasakyan, natural. Mang-uupa ka ng sasakyan, magpapagas ka, babay ka ng tawag nun, ng driver. Diba? At least si Mami, sarili na yung yung sasakyan. Diba? Natural, yan? Andyan lahat. Kung sa company nga Alam mo sa company,
Merienda ng mga tao. Kapag magpapatrabaho ka, merienda ng mga tao. Sagot mo. Diba? Kapag pag may problema ang sagot ng nagpapatrabaho. Diba? Parang ganoon din yun eh. Hindi ka akala ko ba matalino ka? Hindi ka nag-iisip, hindi ka gumagamit ng mo eh. Kaya ayaw na ayaw mo si Mami Merly na maging leader kasi matalino kasi siya. Alam niya kung paano niya paikutin ang pera. Alam niya kung paano yun. Negosyante, paano magiging yan? Paano magiging matagumpay na negosyante yan kung hindi siya marunong magkwenta, kung hindi siya marunong magtipid, kung hindi siya marunong maghawak ng pera? Marunong yan. Kaya nga umasenso eh. Sa pagtitinda niya eh. Kahit hindi siya nagtapos ng pag-aaral, pero kahit pa paano, tignan mo naman. Diba? Negosyante siya. Na undergraduate siya, pero kita mo. Umasenso siya sa pagtitinda. Na kahit na hindi pa siya nagtapos ng pag-aaral, umasenso siya. Dahil marunong, nasa tao yan, matalino si Mami. Kita mo nga ay, sa edad niyang yan, hindi siya nagsasalamin. Daig pa nga niya ako, tignan mo. 2 dekada na ako nakasalamin. 2 dekada na ako nakasalamin. Mahigit 2 dekada na ako nakasalamin. Eh, mas bata pa ako kay Mami. Matalas pa ang memory ni Mami. Kaya wag mo sabihin na ang alam mo, kaya nga lang naman ayaw mo na ayaw mo na si Mami ang magiging leader. Kasi, nainggit ka sa kanya, marunong siya humawak ng pera. Samantalang ikaw, one day millionaire ka. Diba? Yun ang mo. Tapos isa pa, sabi mo, Pekwa, nagre-reklamo yung mga bata na laging nauubusan ng pagkain dahil inuubos ni Ash 26. Na imbes na pagkain ng mga bata, tinitake out niya, inuuwi niya para sa mga anak niya. Gaano ka kasigurado sa mga pinagsasabi mo na ganyan? Ha? Si Ash 26, kahit papaano, alam mo, kahit papaano marunong din dumiskarte yan si Ash 26. Nagbablog siya. Kahit papaano marami nagpapalipad sa kanya. Tapos, dahil marami nakapansin sa kabaitan ni Ash 26 sa totoong buhay, marami nagpapalipad sa kanya at marami nagpapajikas sa kanya. At yun din ang kinaiinggitan nyo. Ngayon, sinisiraan nyo na sabi nyo nagre-reklamo ang mga nagre-reklamo ang mga bata na walang pagkain. Ha? Lagi kayang may pagkain doon sa Team Abot Kamay. Ang nagpapatunay yan, si Ram Castillo. Bago-bago pa lang siya doon. Sabi niya, ang babait ng mga apo ni Mami Merly. Ang mga anak ni Mami Merly. Lagi may pagkain doon. Kaya kita nyo. Jesimonyo, tignan mo, ang sabi mo, ayaw na ayaw ni Ram Castillo na tumira doon sa Team Abot Kamay. Na imbes na sa November 18 pa ang finish contract na doon sa apartment niya, sa condo niya. Pero, inagahan niya dahil mas nawiwili siya at mas gusto pa niya na tumira doon sa Team Abot Kamay. Sa Tuck House. Kasi alam mo kung bakit? Mas gusto niya na makasama yung mga tao doon. Diba? Tapos anong sasabihin mo na ayaw niya kasi mabaho doon? Kaya lang naman naging mabaho doon sa Tuck House. Kasi nung time na yon kayo ang tumira doon. Kaya mabaho. Ngayon, nung wala na kayo doon, hindi na mabaho. Diba? Hindi na mabaho ngayon doon kasi wala na kayo doon. Kayo lang naman mabaho lalo na si Baktol. Yak! Kasi nung si Baktol na mabaho ang paa, mabaho ang kilikili. Tapos andon ka rin, Pekwa, andon ka rin Jesimonyo na merong kurikong. Kaya natural talaga babaho.
Tapos, andun din si Bulol na, laklak ng alak. Diba? Kay babaho talaga doon. Ngayon, nagsilayas na kayo doon. Ngayon, ang bango-bango na ng Tack House. Diba? So, paano mo masasabi na ang baho ng Team Abot Kamay, kaya ayaw ni Ram Castillo na tumira doon? Ang sabihin mo, inggit ka lang talaga kasi JC Monyo. Ngayon, pati itong pati yung ang lakas mo manghawa, pati yung nanay-nanayan mo, ay nahawaan na rin sa kademonyohan mo. Yan, magsama kayo. Diba? Tapos sasabihin mo pa, Pekwa, kung mahal mo talaga ang founder mo, ipa-emphasize mo sa pamilya ni Lola Founder, Lola Pudding, kung bakit kailangan may Ram Castillo sa Team Abot Kamay. Ha? Bakit ikaw pa ang gusto mo, ikaw pa ang magdedesisyon, wala kang pakialam dahil wala ka na dito sa Team Abot Kamay at wala ka na iaambag dito sa Team Abot Kamay, Pekwa. Kaya hindi ikaw ang pwede magdesisyon. Alam mo, si Mami Merly, siya ang founder ng Team Abot Kamay. Siya ang magdedesisyon kung gusto niya na magkaroon ng artista ng Team Abot Kamay or ayaw niya. Ngayon, ang desisyon niya ay gusto niya magkaroon ng artista dahil mas masaya siya na may artista nakakakambal ng charity. Kasi nga naman, kapag merong yung yung kikitain niya, halimbawa may share siya sa tawag nun, yung TF ba ang tawag doon? Pag may talent fee, tama. Yung TF, pag meron siyang kikitain sa TF, siyempre meron siyang cut doon. Ngayon, yung cut niya doon, halimbawa, katulad noon, plano namin, kapag kikita ang pag yung magtitinda ng ticket, tapos kapag kayong makolekta sa ticket at sa makat yung share ni doon, ni Ram Castillo doon, yung para kay Mami, yun ang pang-charity. Dagdag sa charity. Kasi mas maganda kasi, yung kuminsan, hindi puro charity, kuminsan kailangan din, meron ding kaakibat na, entertainment. Diba? Kasi nasa tao yun eh. At saka wala ka ng karapatan na mangbawal. Kailangan, bakit? Kami, na nandito sa Team Abot Kamay, wala kami balak na ipa-emphasize. Kailangan namin ipa-emphasize pa yung mga ganyan-ganyang bagay. Bakit kami tuturuan? Bakit mo tuturuan yung nandito sa Team Abot Kamay? Wala kami pakialam. Kung merong mang gusto mo ipa-emphasize, dapat yung sarili mo. Ha? Bakit hindi mo ipa-emphasize? Bakit kailangan sponsor ang magbabayad ng renta mo? Bakit kailangan sponsor ang magbabayad ng mga pagkain mo, bibigyan ng pagkain mo, mga luho nyo? Bakit? Yun ang dapat mong ipa-emphasize. At huwag dito sa amin. Pekwa. Masyado kang So, sasabihin mo, nung nangutang ng 500K, si Banang, para kay Dindo. Kaya gusto daw paalisin si Dindo doon. Kailan? Kailan ba nangyari yun? Alam mo, lahat-lahat ng mga pinagsasabi mo, puro ka na lang kakathang isip lang sa isipan mo. Kung ano yung mga lumalabas lang sa imagination mo, yun ang sinasabi mo. At kung meron mang pinaparating si Dindo sa'yo, at saka si Kangkang sa'yo, sa inyo,
Agad-agad na pinapaniwalaan nyo na hindi pa kayo sigurado kung totoo yun o hindi. Pinaniniwalaan nyo agad. Na sinabi nyo kaagad na legit yun, 100% na totoo. How about our side? Ha? Kung si Idol Rafi nga iimbestigahan niya magkabila ang panig. At doon niya mapapagtanto kung sino nagsasabi ng totoo. Diba? Ang pinakinggan mo lang, yung mga sumbong lang, siyempre, pakinggan mo yun dahil nakaano mo yun kagrupo mo yun Kaya papaniwalaan mo. Kahit nagsasabi siya ng hindi totoo, papaniwalaan mo dahil kagrupo mo yun Which is hindi dapat. Pekwa, ha? Di pekwa-pekwa ka dyan Tsaka bakit ka pakialamero sa mga pagdating sa pera? Napakapakialam mo. Pakialamero mo. Sobrang inggit mo. Pati sila Ash. Tatanggap nila Ash. Nagpapalipad kila Ash. Gcash kila Ash 26 saka kila May. Inggit na inggit ka. Nagpapalipad kay Mami. Inggit na inggit ka. Inggit na inggit kayong lahat. Bakit? Dahil ang gusto nyo sa inyo napapalipad yun. Imbes na para sa kanila, imbes na palipad nila Mami, si Ash 26 saka si May, ay gusto nyo sa inyo mapupunta. At doon kayo nang gagalaiti. Diba? Ay sabi mo, source of income ni Mami Merly, yung artista. Anong pakialam mo doon? Kung meron man dapat na magsalita ng ganyan, dapat mga malalaking sponsor, mga supporters, mga solid, mga solid tack, dapat ang magdesisyon yan. At mga sponsor dyan. At hindi ikaw, pekwa. Sabi mo, against ang mga anak ni Mami Merly. Nakikita nga namin, si Ma'am Neresa Tuwang-tuwa siya. At ngayon lang sila natutuwa. Dahil kitang-kita nila na totoong tao yan si Ram Castillo na dumating. Diyan sa pamilya nila, dumating yan sa Tack House, sa Team Abot Kamay. Kitang-kita kasi nila na totoong-totoo si Ram Castillo. Na totoong nagmamahal kay Mami Merly. Kitang-kita na kahit andito kami sa malayong lugar, kitang-kita namin si Ram Castillo na never namin nakita sa inyong mga umalis. Tanging kay Ram Castillo lang namin nakita. Pinapasaya si Mami Merly. Concern na concern siya kay Mami Merly. At never siya nakikipagbalahuraan, never siya nagsasalita ng hindi maganda. Bagkus, ang sabi niya, hayaan nyo lang, ipagpapasa Diyos na lang natin yan sila. Ipagdasal na lang natin sila. Nahipuin ng Panginoon ang kanilang puso't isipan. Ganong kabait si Ram Castillo. Sabi niya, hayaan nyo na lang yan mga yan. May Diyos naman tayo. Diba? Hindi nyo katulad yan. At ayaw niyang ibaba yung level niya para sa inyo. Kasi hindi nyo katulad si Ram Castillo. Kaya huwag nyo dapat kainggitan. Ultimong pagla-live ni Ram Castillo, pinakikialaman nyo. Pinapasukan nyo. Napakaano nyo talaga. Anay kayo ng sokmed. Hindi kayo na nahihiya sa mga pinagsasabi nyo Diba? Nasasabi nyo minumura ng mga anak ni Mami Merly si Mami? Imposible naman yun. Dahil ang alam ko, magagalang mga anak ni Mami. Tapos ikaw, Pekwa, wala kang karapatan na magsabi na kailangan palabasin sa Tack House at sa poder nila Mami Merly ang mga bata.
which is sila Miguelito, sila Peter, mga anak ni mga sila Peter mag-anak. Wala kang karapatan. Ha? Dahil unang-una, hindi ikaw ang magulang at unang-una, ni Singkong Duling, wala kang naitutulong sa kanila kaya wala kang karapatan na alisin ang mga bata doon sa poder nila Mami Merly. Dahil merong pa namang tatay. May tatay ang mga bata na tanging siya lamang ang magdedesisyon kung gusto niyang umalis doon sa poder nila Mami or hindi. Doon siya tumanda. Doon siya nag-asawa. Doon siya nakatira. Diba? Natural. Yun ang nakita nila mga bata. At nung nagpariwara si Miguelito, sino sa kanya? Yan si Mami. At pinaubaya ni yung nanay nila, bago siya mawala, pinaubaya niya kay Mami, ikaw ang bahala sa mga anak ko. Nasa tikita mo, kung kawawa yung mga bata sila Miguelito, di sana, tignan mo ang lulusog nila. Wala pa akong nakitang payat sa kanila magkakapatid. Ibig sabihin, tinuturing ni Mami na mga pamilya yung mga yan. Tinuturing niya mga apo yung mga yan. Ha? Dahil ampun niya yung tatay nila. Siya at tumanda yung tatay nila kay Mami Merly. At buhay na buhay pa yung tatay nila kaya wala kang karapatan na paalisin ang mga bata doon sa tuck house. Dahil pag umalis sila, kaya mo bang sustentuhan? At kung ano yung mga natatamasa ng mga bata ngayon doon sa poder nila Mami Merly, kaya mo bang maibigay? Yung pamilya mo nga sarili hindi mo kayang matustusan Inaasa mo sa sa mga sponsor Yun pa kaya na kukunin mo sila? Wala kang karapatan. Ang sarap-sarap ng buhay ng mga bata sa poder nila Mami Merly. Tapos gusto mong alisin sila doon para para gusto mo matulad sa'yo. Tuturuan mo din magiging asa sa sponsor. At ayan, na-sponsoran yung mga bata. May mga foster parents sila na tumutustos sa kanilang pag-aaral. Dahil ang mga foster parent nila, yung mga sponsors na gugustuhin nila na magsipag-aral yung mga bata. Ganon ka-straight mag-isip ang mga taga-tak, ha? Hindi katulad mo na puro pera lang ang laman ng utak mo. Ha? Yung madalian pera na hindi paghihirapan. Ganun ka. Na hindi ka man lang yung sa ganyan, ganun ang pinapakita mo sa mga anak mo. Natural, paglaki ng mga anak mo, ganun din ang mangyayari. Ha? Pekwa. Kung magsalita ka, napaka mo. Bakit mo sasabihin na kailangan umalis yung mga bata doon dahil ginagamit ni Merly, ni Lola Pudding ang mga bata, ipinanglilimos. Kailan? Bakit nanglimos ba si Mami Merly sa'yo? Ha? Para pagkain ng mga bata doon? Nanglimos ba? Ha? At meron ka bang naitulong sa mga bata? May naitulong ka ba sa mga bata? Kahit singkunduleng, meron ba? Di ba wala? Kaya wala kang karapatan. Ultimo mga bata, pinakikialaman mo, hindi ka naman karapat dapat makialam doon dahil wala ka naman pakialam talaga doon sa mga bata. Hindi ka naman bakit mo sila ilalabas sa tuck house, yung mga bata? Sasabihin mo, ni Singkunduling walang naitutulong si Mami Merly sa pamilya nila Miguelito. Bakit? Binabantayan mo ba? Ikaw ba may Singkunduling na naitulong sa kanila? Di ba wala din? Kaya wala kang karapatan na magsalita niyan, Pekwa.
Ha? Wala kang karapatan na magsalita sa mga ganyang pinagsasabi mo. Sasabihin mo si Mami Merly, wala nang singkunduling na naitutulong sa pamilya ni Miguelito? Ha? Ikaw ba meron? Kapal na mukha mo. Tapos sasabihin mo ginagamit at pinanlilimos yung ni Mami Merly mga bata. Saan? Kailan? Saan banda? Ha? Alam mo, natutuwa ang mga sponsor at kusa silang nag-volunteer na, sige, sagutin ko ang pag-aaral nito. Ako ang sasagutin ko ang pag-aaral ni ganito. Tapos naawa naman isa, o ako naman ang sasagot dito sa pag-aaral naman nito. Hanggang sa magtapos na siya. Kasi natutuwa sila sa mga bata. Na ang tatalino yung mga bata, ang lulusog. Natutuwa yung mga sponsor. At natural. Sila yung mga nandito sa sila yung may kaya. Gusto nilang i-share yung nila para makatulong sila. Yan ang gaganda ng budhi, ang gaganda ng pusong mamon sila. Napaka-generous sila. Samantalang ikaw, puro inggit ang nananaig sa buo, nananalaytay sa mo, sa ugat mo. Ninyo dyan. Lahat kayo dyan. Para kay mga Hamas ba? Na puro gulo ang inaano nyo. Ang gusto nyo palagi. Diba? Kung magsalita kayo, natural. Bakit? Ikaw nga Hindi ka bata ang tanda-tanda mo na may mga anak ka Hindi ka marunong magbarat ng buto Umaasa ka pa rin sa sponsor Bakit? Gusto mo ampunin yung mga bata para mapunta sa'yo? Para igagamitin mo, panglimos mo sa mga sponsor? Para akala mo, yung mga sponsor na mga bata, pag kinuha mo yung mga bata, lumilipat pa rin sila, susundan nila. Pag kinuha mo yung mga bata, pag inilabas mo yung mga bata sa poder nila Mami Merly, tapos dadalhin mo dyan sa'yo, idagdag mo sa mo, sa mga anak mo, ipanlilimos mo sila. Akala mo ba susunod yung mga sponsor? Hindi. Diba? Hayaan mo na lang yung mga anak mo ipanlimos mo, huwag mo idamay yung mga bata, walang kinalaman. Ha? Masyado kang pakialamero, inggitero, lahat-lahat, makasarili. Tapos sabi mo, kaya gustong-gusto ni Lola Puding na sa kanya mag-stay yung mga bata para yung mga blessing na dumarating na galing sa sponsor ay mapupunta sa kanya. Ikaw din, gusto mo rin na ilabas yung mga bata sa poder ni Mami Merly at mapunta sila sa iyo para gagamitin mo rin kapag yung mga ipapadala ng mga sponsor para sa mga bata ay mapupunta rin sa iyo. Ganun ang mo. Yan ang intention mo Ha? Tapos sasabihin mo pa na bago magpa-feeding si AS26, dapat linisin niya muna yung issue niya doon sa TAC house sa mga bata. Anong issue niya? Yung sabi mo na inuubusan ni AS26 ng pagkain yung mga bata, na imbes na pagkain nila, binabalot ni AS26 dahil inuuwi niya. Tapos inuubusan niya, kinakain niya yung mga pagkain ng mga bata. Di wow. At alam mo, wala ka talagang matino na lumalabas sa bibig mo. Yan ba ang good creator? Yan ba ang totoong creator na sabi mo na good influencer na sinasabi mo? Paano mo masasabi na good influencer yung ganyan? Na puro inggit. Pera ang lagi namumutawi sa inyong pag-iisip. Na may isang araw, ang skin mo hindi skin
Hindi skin ng tao. Baka mamaya, nagiging ano yan. Magiging papel ng ano yan. Magiging papel yung balat mo. Maghugis at maghugis pera. Yung balat mo. Kasi ganyan ka eh. Diba? Pati yung at least, kahit pa paano, tingnan mo, nagpapa-feeding si As-26. Pati yung pag-feeding niya, sisilipin mo. Ikaw, kailan ka bang mapapa-feeding? Kung sasabihin mo na businessman ka, tapos kumikita ka sa YouTube mo, dahil sabi mo nga, good creator ka, good influencer ka, ibig sabihin marami kang pera. Bakit hindi mo kaya magpa-feeding kahit once a year lang? At least si As, sa loob ng isang taon, sa pagbablogger niya, pagdi-defend niya din sa Team Abot Kamay, nakapagpa-feeding siya. Samantalang ikaw, never namin nakitaan na nagpa-feeding ka. Nasasabihin mo nga na mas sanay ka sa rebatan kaysa sa mga vlogger ng TAK. Sanay ka nga eh. Alam mo kung bakit ka sanay na sanay? Sanay na sanay ka magsinungaling dahil ubod ka ng kasinungalingan at kaplastikan. At kainggitan at makasarili ka. Dahil lahat na nakikita mo sa ibang tao gusto mo, sa'yo mapupunta. Yung mga palipad nila As, tsaka May, at tsaka si Mami Merly, ang gusto mo sa'yo mapupunta. Sa inyo mapupunta. Kaya kapag nakikita nyo na marami nagpapalipad sa galit na galit kayo. Bakit kasi nanonood kayo? Para hindi kayo nasasaktan, hindi kayo nanggagalaiti, dapat wag na kayong manood. Sa mga vlogger ng Team Abot Kamay. Diba? Para hindi kayo mainggit, hindi kayo masasaktan. Diba? Grabe ka, pekwa. Ang pinagsasabi mo para kang paulit-ulit pa man din. Naantok na ako. Tapos ito si Hides, yung sabi mo na sinabi ko na yung pagsagot ko sa sinabi mo sa anak ni As-26, yung sinabi ko na wag sana, di ba ang sabi mo ni Hides, ang sabi mo, yung pinost mo yung pamangkin mo na teacher na namatay, na tinulungan mo, pinost mo. Pati ba naman yung nananahimik na kaluluwa, dinadamay mo. Ngayon, sabi mo, sana wag naman sanang matulad sa pamangkin mo na teacher, yung anak ni As. Ang sama-sama mo nun. Kaya ibinalik ko sa iyo yon para maramdaman mo rin kung anong pinaramdam mo kay As. Bakit mo itutulad, ihahalin tulad yung anak ni As na buhay doon sa patay na pamangkin mo? Kaya ibinalik ko sa iyo para maramdaman mo kung ano yung pinaparamdam mo sa kapwa mong tao, para baka sakali ma-realize mo yung ginagawa mo na mali. Kaya ako nasambit na yung pinagyayabang mo rin na seaman, huwag naman sana na malunod din. Tapos sasabihin mo naka-record, hoy ne Hides, alam na alam ko ang guidance, ang guideline ko. Alam na alam ko kung merong probable cause or wala. Alam ko yung sinasabi ko, may isip din ako. Yan ang mo. Ano ko i-record mo? Mag-record ka lang. Diba?
Yung ganon, ire-record mo. Sinagot ko lang naman yung sinabi mo. Ibinalik ko lang sa'yo yung sinabi mo sa anak ni Ash. Bakit pati mga bata idedamay mo? Na wala namang kinalaman doon. Kaya ibinalik ko sa'yo, pinaramdam ko lang sa'yo kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo. Para baka sakali ma-realize mo na mali yung ginagawa mo. At yung ginagawa mong yan, lagi mong pinagyayabang din na naging kapitan ka. Ang tatay ko nga kapitan din siya ng how many years? More than 10 years na siyang naging kapitan. Ha? Hindi namin pinagyayabang yun at hindi rin niya pinagyayabang yun. Dahil kahit anong posisyon na inupuan mo, kahit anong posisyon ka, kapag bumaba ka sa posisyon mong yon, tulad ng kapitan, kung nakaupo ka man, nakaluklok ka man sa bilang kapitan, yun lang yung time na naging kapitan ka. But once bumaba ka bilang pagkakapitan, you're not kapitan anymore. Ha? You're not kapitan anymore. Yung sasabi mo, kahit na hindi ka na kapitan ngayon, tinatawag ka pa rin na ex-kapitan. Alam mo ba ibig sabihin ng ex? Ha? Ang ex, ibig sabihin nun, you're not kapitan anymore. Hindi ka na kapitan. Ha? Masyado kang pinagyayabang. At saka isa pa, kung talagang kapitan ka, dapat alam mo yung mga tao na mga pinagsasabi mo sa kapwa mong tao. Ha? Dahil pagka nanalo ka sa pagkakapitan, nagsaseminar ka na niyan. Inaano kayo? Diba? Tinuturuan kayo kung ano yung dapat at saka dapat alam nyo na yung mga ganyan. Kaso wala Yung yung behavior mo sa channel mo, hindi ako naniniwala naging kapitan ka. Dahil sa isang kapitan, hindi dapat ganyan ang kapitan. Ha? Dapat hindi ganyan ang behavior ng isang kapitan. Kung kapitan ka, hindi dapat ganyan ang behavior mo. Ano sasabihin pa na? May nag-uudyok sa'yo. Nasabi mo. Sabi niya, si Yumisa, ganito. Sabi, hayaan mo na, na-record naman yan Taka may anak naman yan kahit na may anak ako, minamahal ko yung mga anak ko. At never kung ano yan sa mga ganyan, ganito. Dahil alam mo kung gaano kaano yung mga anak ko. Gaano kahalaga mga anak ko sa akin. And they are professional. Ha? At private din yung mga anak ko. Hindi sila nakikiano. Hindi kasing ng utak mo. Very private yung mga anak ko. Ayaw nilang sumasali sa mga ganyan. Nagpo-focus sila sa mga career nila. Hindi katulad mo. Naka-record. Sino nagsasabi na itong, is ikaw, Christina yung sinasabi mo na, alam ko ikaw si ballpoint man Pa-Christina ka pa? Sabihin mo, traitor at bobo ako? Saan? Bakit? Trinidor kita? Kailan? Saan? Sabihin mo, bobo ako? Hi. Di mo ako kilala. Ha? Kaya wag mo ko sabihan na bobo dahil mas matalino ako sa'yo. At marami akong alam sa'yo. Mas marami akong alam kaysa sa'yo.
Kaya huwag mo akong sabihin na traitor at saka ano. Dahil never ako naging traitor. At yun ang hate na hate ko, yung maging traitor. Sabihan mo na ano? Tsaka isa pa ni Hides, yung pagko-compare mo kay Daryl at saka kay Ram, ang layo. Matagal na naging ano yan si Daryl, yung sabi mo na ano, yung sa ano lang, sa ano ba yun, ano si ano? Si Daryl, naging mayaman, na doon lang sa Pilipinas siya naging sumikat. Samantalang si Ram hindi mayaman, world champion. Eto ni Hides ha. Si Daryl, hindi mo pa siya kilala? Na-search mo ba? Na-search mo ba si Daryl kung saan pamilya siya galing? Baka naman si Daryl dati naman talagang mayaman. Or baka naman mamaya meron talaga silang dating negosyo. Ha? At saka matagal na siya. Matagal na siya sa kanyang career. Samantalang at saka sa mga sa ginagawa niya, lahat ng activities niya. Samantalang si Ram, 2022 lang eh. Ano na tayo ngayon? 2023? Diba? 2023 na tayo ngayon. Kailan lang, kumbaga sa isang taon lang si Ram. Natural si Ram, galing siya sa mahirap na pamilya, nung nagkaroon siya ng pera, syempre inunan niya na pinatayuan yung bahay ng mga magulang niya. Dahil syempre yun ang number 1. Naunahin mo talaga sa isang matinong tao. Hindi luho. Matalino si Ram. Alam niya kung saan niya gagamitin yung pinaghirapan niya. Natural, pera niya, pinaghirapan niya yun. So, natural, gagamitin niya sa parents niya muna, sa pamilya niya, ang inunan niya. Binigyan niya ng bahay nila, nagpagawa siya ng bahay nila. And then, ngayon, meron siyang pakunti-kunti na negosyo, nag-i-start na siya. Diba? Hindi niyo siya masyadong kilala. Kami alam namin dito, marami kaming alam sa kanya. Kayo wala kayong alam sa kanya. Kaya wag niyo siyang anuhin. Ha? Huwag niyo siyang pinakikialaman, huwag niyo siyang hinukutsa-kutsa at saka ina-underestimate. Kasi si Ram Castillo, very professional yan. Tsaka isa pa, yung mga kinikita niya sa mga racket-racket niya, ginagamit niya sa matinong pinagagamitan niya. Na hindi siya naglulustay, hindi siya naging maluho. Inuuna niya. Tapos, ang pamilya niya, sumunod, nagkaroon siya ng konting business. Tapos, kahit na maliit-maliit lang, pamali-maliit lang na business, pwede na yun. Tapos, ayun, nag-aaral siya. Biruin mo, masipag mag-aral. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin siya. Yung balak niyang i-enroll, pang-4 na course na yun. Hindi niyo siya kilala. Kami dito, marami kaming alam na. Pero ikaw, puro ka research. At anong pakialam mo sa pagre-research mo? O, kumita ka ba sa pagre-research mo sa buhay ni Ram Castillo? Ang mo lang kasi, ang hilig mo lang maghalungkat ng buhay na may buhay. Noon, hinahalungkat mo din si Clark. Galit na galit ka kung ano pinagsasabi mo. Pero ngayon na nandyan sa inyo, tahimik ka na, pinagtatanggol mo na. Ha? So, ibig sabihin, noon lang talaga, mapanira ka lang talagang babae ka. Tapos sasabihin mo,
yung CP ni Ram Castillo ay kino-conclude mo kaagad na sabi mo, nagpaparinig siya para baka sakali bigyan siya ng CP. Pati ba naman yung mga ganyan, kinakainggitan nyo? Bakit hindi naman siya humihingi sa iyo? Nagsasabi lang siya ng totoo. Nagpapakatotoo lang siya. Kung halimbawa magkaroon man ng at may maawa man at bigyan ng dahil lang natutuwa siya. Kung may magbigay man ng cellphone niya, natutuwa lang kasi siya. Natutuwa lang sila. Di ba? Bakit apektado ka doon? Sabihin mo, si Daryl, Pilipinas lang siya sa The Voice Kids. Yumaman siya ng ganyan. Aba, bakit? Kung ikaw man ay mapagkomparang tao, huwag mo nang lahatin. Dahil hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Kanya-kanyang tinadhana ng Panginoon yan. Kanya-kanyang kapalaran. Bakit ipapantay mo? Anong puntos mo doon sa pagpantay-pantay mo? Kumita ka doon? O nanira ka lang? Bakit halungkat ka ng halungkat? Anong purpose mo sa paghalungkat mo sa buhay na may buhay? Ang hilig mo mag-iimbestiga. Lahat. Pinapa-imbestigahan mo ang tao. Yan ang hilig mo eh. Kapag may bagong pasok, yun. Imbestiga, halong-halong-katin mo. Diba? Si Ram Castillo, kailan lang nag-umpisa yan? 2022 lang. Samantalang si, matagal na nag-umpisa yan bago siya yumaman. Yan ang mahirap sa'yo eh. Hindi naman pinagpare-parehas ang swerte ng tao. Para masabi mo na, kailangan, tinan mo, ikaw, OFW ka dyan. Kami dito, residente kami dito. Yan ang ibig sabihin, kanya-kanyang kapalaran. Kaya huwag mong pagpantay-pantayin, huwag mo rin compare ang tao, si Daryl at saka si bakit mo ipagkukumpara? Kanya-kanyang yan. Kanya-kanyang kapalaran yan. Kanya-kanyang diskarte pati. Kung ipagkukumpara mo rin lang, matanong kita, kailan nag-umpisa si Daryl na nag-umpisa sa The Voice Kids? At kailan nag-umpisa si Ram? Diba? Ako ngayon na magtatanong sa'yo, i-compare mo nga, kailan? Kailan nag-umpisa na si Ram na sumabak sa mga ganyan? At kailan nag-umpisa si Daryl? Diba? Nag-isip ka ba? Ang hilig mo magkumpara ng Tapos yun, sasabihin mo na, kung talagang world champion siya, bakit siya pumunta pa, pinili niyang pumunta sa TAC na parang tae lang? Wow, yung mukha mo nga ay mukhang tae eh. Sasabihin mo dito kami, so lahat kami member ng Team Abot Kamay, mukha kaming tae. Pero yung mukha mo ginto. Yung grupo nyo ginto, kami tae kami. Okay lang. Kung tae kami dito. Bakit? Gustong-gusto nyo ang tae. Nako.
Sabi niyo basura ang TAC. Bakit gustong-gusto niyo ang basura? Bakit pinili daw ni Ram Castillo na pumunta dito sa basura na Team Abot Kamay? Bakit andito kayo araw-araw andito kayo sa basura na Team Abot Kamay? At dito kayo sa basura na Team Abot Kamay kumikita sa content ninyo, revenue ninyo. Ha? O di ba? Ang basura andito yung swerte. Di ba ang basura na Team Abot Kamay andito na yung ano? Ibig sabihin, lucky. Lucky ang Team Abot Kamay kasi andito eh. Ha? Laging andito yung ano nyo eh. Andito yung mata nyo. Dalawa kayo na yung partner mo na ni Hais eh. Ay ni Pekwa eh. Diba? Kung walang basura na Team Abot Kamay, wala kayong content, wala kayong revenue. Diba? Yan ang katotohanan. Ayun naman, desisyon kasi yan, hindi pwede na yung desisyon mo ang masusunod. Siyempre, hindi naman tanga yung tao na alam niya na mapapahamak siya o alam niya na wala siya mapapala. Bakit siya pupunta dito? Naramdaman ni Ram Castillo na meron siyang pakiramdam na masaya siya dito sa Team Abot Kamay. Gusto niya dito sa Team Abot Kamay. Kaya napunta siya dito. Kaya huwag mo sabihin na basura kami dito. Bakit pinili pa niya? Bakit? Dahil hindi kanya pinili? Ha? Hindi kanyo pinili? Hindi niya pinili ang team nyo? Ang tanong, may team pa ba kayo? Di ba? Wala. Tinatawag nyo lang sarili nyo na Team Birador pero wala naman kayong team. Wala namang pinipilit na mapunta ka ng ano. Lahat ng member dito sa Team Abot Kamay, kusa silang nagpupunta dito sa Team Abot Kamay, kusang loob sila nagpunta dito sa Team Abot Kamay, naging member ng Team Abot Kamay. Wala nang pinipilit dito. Lahat na nag-member, kusa silang lumapit sa Team Abot Kamay. Walang pinilit para makapunta ng mag-member ng Team Abot Kamay. Wala. Diba? Proud na proud pa kami na naging member kami ng Team Abot Kamay. Dahil andito yung nagustuhan namin eh. Andito yung masaya kami, nagcha-charity kami. Yan ang nagustuhan namin dito. Kayo yan kasi bitter na bitter kasi kayo. Huwag kasi kayong ganyan. Wala kayong ibang ginawa kasi kundi yan eh. Sabihin nyo na bakit siya pinili dito sa Team Abot Kamay? Si Ram? Para pupunta dito magpapalimos. Inggit ka lang. Dahil nung nakita nila, napansin ng mga sponsor, dahil ang tatalino ng mga sponsor eh, ang lalakas ng radar nila. Nakita namin na very concerned siya kay Mami Merly. Concern na concern sa kalusugan niya. Tsaka nakikita namin talagang ibang-iba ang galad niya, ibang-iba ang kilos niya, ibang-iba ang pakikitungo niya sa lahat ng mga umalis ng Team Abot Kamay sa TAC House. Sa lahat ng mga umalis, sa dami lang umalis, tanging si Ram lang ang nakitaan namin na totoong tao. Kaya sa sobrang tuwa ng mga sponsor, kusa sila nagbibigay at hindi humihingi si Ram Castillo sa mga sponsor. Bagkus nagpapasalamat at si Ram Castillo ay marunong magpasalamat, marunong mag-appreciate sa ginagawa ng mga sponsor na natutuwa sa kanya. Ha? Hindi katulad ninyo dyan. Ha? Bitter na bitter. Inggit na inggit. Hindi naman na humihingi si ano. At saka, kung magbibigay man ng mga sponsor kay Ram Castillo, mga sponsor naman, di naman kayo nagbibigay di ba? O anong pakialam nyo? Labas naman na kayo. O, anong mali doon? Sabi nyo nga, di ba ang basura nilalayuan? Bakit di kayo lumalayo dito sa basura?
na Team Abot Kamay, ba't dito kayo paragi araw-araw? Ibig sabihin, ginto ang Team Abot Kamay at kayo ang basura. Ha? Dahil kayo ang laging nakikialam, lagi kayo naghahalongkat, lagi kayong bitter dito sa Team Abot Kamay. So, sino ngayon ang basura? Di ba kayo? Ha? Sobra kay ultimo mga live niya ni Ram Castillo eh. Pinapasukan nyo. Si Hiram Castillo, never siyang nagpapalimos, never siyang nanghingi. Dahil si Ram Castillo napakasipag. Napakasipag niya na gumawa ng diskarte sa magandang pamamaraan. Dahil gusto niya magaling siyang masipag siya magbanat ng buto. Hindi katulad ng mga kasama mo dyan na batugan. Kaya wag mo sasabihan na batugan si Ram Castillo dahil never siya naging batugan. Doon sa kanila, may business siya, nag-aaral siya, rumaraket siya. Diba? Yung makasama mo, yung partner mo, anong racket niya? Anong business niya? Ha? Diba? Ano natapos niya? Talang si Ram Castillo, 3 course natapos niya, ngayon nga mag-enroll ulit. Ang sipag maghanap buhay, ang sipag mag-aral. Alam mo kung bakit masipag mag-aral? Para, just in case na hindi siya swertehin doon sa isang course na natapos niya, pwede niyang i-apply yung natapos niya na isang course. Kung hindi man siya swertehin doon, pwede niyang gamitin yung isang course. Di ba? Ganon ang hindi batugan. Gumagawa ng paraan, ng malinis na pamamaraan. Diba? So guys, hanggang dito na lang muna tayo kasi ang oras na 2:42 dito. Kaya matutulog na ako, maaga pa ang pasok namin bukas. At ito nga, napagod din ako, naglinis ako dito sa bahay. Kanina, kaya ito, ready na lang papasok bukas. Kaya maraming salamat kung sino man mga nagre-replay dito sa live ko. Maraming salamat at sana wag natin kalimutan magpasalamat sa ating sa lahat ng ating mga natatanggap na blessing araw-araw. Wag natin kalimutan para salamatan ng nagbibigay ng blessing natin araw-araw at mga nagpoprotekta sa atin araw-araw. Huwag natin kalimutan magpasalamat. At sana wag din natin kalimutan yung mga, ipagdasal din ang mga kamag-anak natin na nasa iba-ibang lugar. Lalo kung may kamag-anak man tayo nasa magugulong lugar, katulad nung nasa yung mga gera. Sana ipagdasal natin sila para hindi sila mapahamak. At sana ipagdasal din natin yung mga tao dito sa SOCMED na walang ibang ginawa kundi nagbibiter, ng babas, gumagawa ng saraula na kagagawan na wala namang ginagawang masama yung mga tao dito, kinakainggitan. Sana ipagdasal din natin sila na hipuin sila ng Panginoon Diyos. Kasi, kumbaga sa kanila parang pinapasukan sila ng ewan ko, ng hangin sa utak. Kaya, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat. Sana, huwag niyong kalimutan na kung sino man yung mga bago dito na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel at paki-thumbs up din po. Maraming salamat po. Maraming salamat and God bless us all and thank you so much
Bye-bye!